Walang pasok ngayong araw dahil ipinagdiriwang namin ang Albay Day. Kaya makiki-harvest ako sa Ampalaya Farm ng aking pinsan. Anihan na dito sa amin, sobrang thankful kami dahil halos lahat ay may magandang harvest. May mga panahon kasi na mag-aani na lang ay masasalanta pa ng bagyo at baha ang mga pananim. Swertihan ang kitaan sa pagtatanim, minsan jackpot, minsan din ay lugi. Maraming faktor ang nakaaapekto sa kita ng isang magsasaka. Magandang ani kung maayos ang tubo, hindi inaasahang kalamidad, swerte din kung makakuha ng buyer at wholesaler na hindi ka babaratin. Usually kasi kung kailan anihan ay saka naman bababa ang presyo ng mga wholesaler. Mantala na nila dito ang magandang panahon kaya karamihan ay nagpapagapas na ng palay. Mano-manong paggapas dahil hindi na sila naabot ng harvester. Ang gandang pagmasdan at pakinggan ang tunog ng paggapas, sanay na sila dito sa ganitong gawain. Pero delikado rin ito dahil isang pagkakamali lang ay may mga napuputulan dito ng daliri. Ito sa amin sa Bicol, ang tawag sa gawain na ito ay pag-asyab at ang gamit na ito ay tinatawag na asyab. 400 ang bayad sa buong maghapon sa paggapas na ito. Ngayong buwan ay ampalaya at sitaw ang kanilang itinanim sa kanilang palayan. More or less 3 hectares ito na ampalaya lang ang tanim. Iba't ibang gulay at crops ang kanilang mga itinatanim depende sa availability ng resources. Kinukonsider nila ang panahon at ang demands nito sa market. Ayon kay ate, 3 months ang aantayin simula sa pagpapatubo hanggang sa harvest season nito. Kapag umayon ang panahon at mga buyers, malaki ang kitaan sa pagtatanim ng mga ganito. Sobra akong na-amaze na kapag harvest season na ay twice a week ito kung mag-harvest at sa bawat harvest, humigit kumulang ay nabibili ito ng 20,000. More or less 20 times ito ma-harvest bago maubos ang bunga nito. So sa tansya ko, kung 20 times na harvest, ipagpalagay natin na 20 or 15k every harvest, papasok sa 400,000 ang income. Bali ngayong araw ay last harvest na nila o tinatawag ng patabas dahil nasa ika-20 harvest na sila. Nakakapanghinaya nga dahil sabi ni ate ay babaklasin na ito, pero nakita ko na sobrang dami pang bunga. Kapag daw kasi nag-curve o bumaluktot na ang ampalaya, hindi na daw ito kinukuha ng buyer. Lubos-lubos ko na ang pakiki-harvest, sayang habang walang bayad. Presto ang ilalim ng taniman, kailangan lang na nakayuko ka para hindi sumabit sa pisi at tumama sa mga bunga ang iyong ulo. Lalim ng ampalaya farm na ito ay mani at sitaw naman ang mga tanim sa gilid. Akala ko pa naman ay ako na ang presidente ng mga balutin mo, pero hindi pa pala dahil nakalimutan ko ang magdala ng lalagyan. Ito ang harvest nila ngayong araw at dito nila sinesegregate ang mga ani depende sa quality nito. Sineseparate nila ito depende sa laki, haba at hugis. Bitter gourd, ampalaya na sobrang pait, ay kailangan pang ibabad sa tubig at asin bago lutuin, pero sa isang masipag at matiyaga na magsasaka ay sobrang tamis sa pamumuhay ang dulot nito sa kanila. Diyan, Ben, po doon. Tapos na. Doon naman. Nina! Uy, ang parati mo! Ang tabo yan o! Ay, sa luwas! Okay yan, ito di. Ayun na ka dyan! Okay ka, bibi.